Ladies and gentlemen, we are acknowledging the arrival of Dr. Janeline A. Aleman, CESO 6, our school's division superintendent of Zamboanga, Sibugay. Ma'am, good afternoon. Welcome to Tungawa National High School. Hello, good morning to good afternoon to everyone. It's glad to see you, all of you. Actually, I was here, when was that? I was here, when was that, attorney? Last month. Wala na. Kaya po ni Sir Lito. Ano na po siya? No, December. And then, I would like to also proceed here to visit your school, but it so happened that your principal is not around, so we decided not to come anymore. But this time, nagulan, wala sir, kanikon naman to me. Wala na daw, maganda mo na. Ay, si Mato na lang kita, kaya mabuibuyan ka sa extra. But anyway, so the team, for those who do not know the group yet, of course you know Dr. S. Peña. Do you know her? Okay, the principal, the former principal of Francisco Ramos National High School, now promoted as Education Program Supervisor, and just awarded as National Qualifier to the Secretary's Award for Excellence in Curriculum and Instruction. And Zamboanga Sibugay is indeed very proud because in the entire region, it's only Zamboanga Sibugay which is recognized in terms of that award. And what is good also is that the awardees are coming from Zamboanga Sibugay. And aside from that, tulong pag-good sila ng awardees. No? Si Supervisor Marty Acotanza and District in charge, at the same time, the principal of Imelda National High School. So that's something to be proud of, di ba? Then another, kailan ni Regional Chief of the Region sa CLMD, Sir Fernandez. So she's the daughter of Sir Eugene Canales. Attorney Trixie Canales. Siya ako abogada. And then, of course, kailangan mo ni Sir dito, no? Si investigador. Nanay pauban si Sir dito, si Attorney Trixie, si Sir Lee Angelito Abadie. And then, syempre, ang tinapusgan sa ALS, MAPE, we have here Mr. Julito Bumandao. And syempre, ang walang kakupas-kupas na iPad Wonder Woman, si Supervisor Rose Gimares. Anyway, isa may gusto rin yung mga maulugan. SRI, you ready to receive your SRI? Wala pa malaman. Sa likod. Ayos ba yan? Lahat ng ayos na. Lahat. Who are the writers here? Writers. Mga writers. Mga writers. I'd like to pay due respect to our PTA president and to our barangay officials, SB members. Hindi na ako natutuloy. Kanina tabi? The SSG president. So, nandito ako. Nandito ko ba? What is special today? We go this. And then, ako din si President, ang barangay officials. Nagod ka, ma'am. We're also very happy because our barangay officials, our partners, our stakeholders are here. So maybe, ang presence nila karon is a manifestation that they are 100%
supporting your school. No? Ilang mga school ang nakasama? Ano sa yung barangay? Libertad. So, natin kayo sa Libertad. So, hindi lang kayo ipawag ng supportaran. So, basta ang other school. Ang campus na. So, yun. So, kumusta? Who are writers here? Can I see the writers? So, naman writers. So, mayroon pa ba violent reactions? Wala na, nakamukuan ako. Nakamukuan na sila. But at first, Ha? there were violent reactions. Anong malaki? Tama? Ayun na. And then, how were you able to move on? Isa may nagkuhan ninyo nga, nagkatamasapot, nagkatamasapot. Sir. Masapot mo lang ako sa sakto na information na you should move on and you should support simple sentiments, reactions, ako bilang misabot o ako nang ginawa. No? But there are many valid reasons why we arrive to that situation. No? Remember, nobody expects about COVID-19. Kung di ka nagdahong ani, no? Abi na ito, narating sa mga movie. But, niyabot yun ang panahon na nakapsan yun na ani. Diba? So, kasi gusto. Ako, di ko gusto. Kasi, sige, kami po. Mas, ika ginawa. Diba? But because that's our situation now, so we need to embrace it. And then, what will happen to our learners? Diba, if you can still remember, there was a time when there were trainings conducted of the division office in the preparation of the lesson exemplars. Remember mo? That was in December and in January. Because my purpose for having this lesson exemplars is because we want to lessen the burden of our teachers. Especially that using the teacher's manual, the teacher's guide is not easy. Diba? Arrange mo na, arrange sa'yo. Because the competencies are arranged by week, by month, and that it requires us to submit daily lesson log and daily lesson plan. So what you're going to do is to chop the monthly guide or the weekly guide to a daily lesson log or lesson plan. And I'm sure, and I know that it will take a lot of time. Dili siya basta-basta. So that, naman ka nila yung lesson plan, what is common problem is that the objectives, the activities, and the evaluations are not aligned. Diba? So what the purpose na maghimong tag-unified lesson exemplars para si teachers, hindi mo na lang siya mulatin na mauni ang iyang lesson for the day. So the later time of the teachers will be used in the preparation of the learning materials. Diba? Diba? Mas maganda tingnan? But, pinako tayo ng pandemic. So, I took the opportunity na mayroon na tayong lesson exemplars. So, that's why we have, don't you know how many writers do we have? In the entire Zamboanga Sibugay, we have 5,000 plus, and that excluding the writers of the senior high school. No? Ay bawat competency is assigned to a teacher writer. Kaya lang, ato kong gibalik-balik kay dili na gusto, ako, I myself do not like that my teachers will be bullied. Sa usang pamaaging makabuli ang atong mga writers because your output will not be used by your school alone. That will be used throughout Zamboanga Sibugay. And then, kanaman po tayo mga friends from other divisions. So, ako pong i-share, kung hanggang ko na sila, napahulman nila na, i-share na, kaya wag may among diri, hindi may kagets sa among, i-share po na to.
Then along the way, samtang nabasa sala, samtang nagkuhan, na ay makita na sa iyo, kung isa mga lang nababag dito, inyo ang pangalan. Diba? So, mo lang akong ibalik-balik because we want the outputs, we want the modules to be not actually perfect, but free from mga mistakes, mga major mistakes. And siguro you realize that along the way, when you already saw on the social media and even listened over the news, that there were teacher writers whose work were being lambasted. No? Yayo-ayo, di ba? Nakita ninyo na? Na-screenshot ko yun, yayo-ayo ba? So, hindi ko gusto mo may kabunan sa tuwaan. No? And then, ang ako pong ginawa ay pwede na din pumingon kung malilit kung tawagin mo anang module. Ikaw na sa kanil ko, mahala na kaya sa imong istilahan, mag-unsa ko basta, modular learning ka, matawag na po ang mga principals, na hindi na lang dahil ko, okay, modular learning, so naman mo yung libro diyan, naman mo yung materials, let your teachers write. So, may tabo, lahat mo, lahat ang ibang high school. So, wala yung uniformity. Ako ba, napadala ng libro, ako ba, so wala yun. So, usa may mong istorya sa ato ang mga ginikanan. Di ba yung ginasila, nagusa ng Betpedia, nagdapang. Nagusa na sa Mr. California niya. Kaya there will be comparison. Di mo na dahil itong isa ka estudyante nga, advisor niya. Uy, kami, ipadala dyan ng libro. Ang isa po kay passionate kayo siya, committed kayo siya, naghimog din siya o learning materials, kaya kung yatag sa iyang estudyante. So may tabuan na, tendency is mag-compare na lalo. And we do not want that to happen. Now karon, kami sa division office, ako, dili ko taman lang dili. I always project what will happen in the future. So pag iwag modular, wala na face-to-face, inunay ko, what if madayon na walay face-to-face? What if na ay modules ang central office, what if dili maabot ang time? What if na ay modules, pag-abot dili, wag kasabot ang estudyante kaya ng mga situation dito, Central Luzon based or Visayas based. So mag-contextualize na ito ka. What if, kanang walang kwartang ilang. So dapat ang mga what if. So that's why we decided in the division office to come up with that module. Wala pa na yung so ng ngalan na giya. Basta kay module yun ang atong buhaton self-learning materials. And later on, atong gibuhatan na gitagaan ko pangalan na giya. So don't you know, in the entire Region 9, it's only Zamboanga Sibugay na we really make use of our own modules. Wala ka na palo sa kaban, diba? Ako ginang gipanindigan kada meeting, bahala ka sa manot ni RD. Ningon siya ko ni RD, dili yung ko musugot RD nga mugamit ni sa module sa uban because what will my writers feel? No? So, gigamit ang ako na yun. No? Mahala na ako kasakan ko ni RD. Ako ng pulo ko. Hindi ka ba naman tao sa tinakay naman sa'yo, kita ako may balo. Diba? Okay. So, yun po. Now, the problem is, asa tao budget sa first quarter. I can relate to you and I understand you. It took you so many sleepless nights para lang din mag-print sa modules. So, kaya wala din, ang kwarta mag-ihagad sa central office was about 6 million only. 6 million na yun. Nausama ko na pag-divide ng 6 million throughout Sibugay. So that's why what we did, we have, I visited LGUs, ang Pungawan, nag-isura ko sa inyong mayor, to RTP, to IPIL, kaya ang tapos support from the local government unit sa pinahagi ng ilog. Sa ito, nag-ilog, hindi ba na ito sa Pungawan na nag-ilog? Nag-ilog, nalato ang mga manistra, o balita ko, nag-ilog ko kayo kayo. Di kuha naman muna siya, i-assume naman muna siya according to the number of learners based on the master list for a particular school. So if the school did not update the data, so meaning wala kami sa lakan na, anong wala i-update.
Then kung pananglitan, na ay mga bagong enrollment, magpasalamat ta. Kaya ng eskwela ang mga bata. But, it's your na, sir. Nasa iyo na, sir. Kayo na ang mag-supplement. Diba? Andyan si Ma'am Jocaris. Siya ang coordinator ng LRMDS. So lahat ng mga data, kung ilan, alam ni Ma'am Jocaris. Kasi siya kasi ang may nag-monitor. No? So, ako magod ma-alarm na ko, kaya di ko ganaan ang dagang gubot. Gusto na ko ka ng half-side ba? Half-side ang pag-distribute, ang pag-retrieve. Kay, we are just in one family. Diba? Kaya di pa ta gusto half-side bahala ka na mag-imo-imo, mag-ako din, mag-kuyakoy ako, diba? Kabalo mo, kung sa'y problema, dili lang ba ka mo teachers ang nanghagi. Hasta ang ato ang mga supervisors kay sila po nag-review. Ako po, nag-review po sa trabaho sa mga writers. Unang ipauli na ko ang grammar, wala nagkadimao. Ang mga spacing, uban pa, ay hindi mo ko gusto. Atong output, kina-proud po ta, diba? Diba si ma'am writer. Sabi si ma'am, inagyo si ma'am mo, dawat balik, kaya bahala na mo rin na. Parang ito na i-print. Nagnaay makakitaan na, ito mo kisa ni writer ani. Si Ma'am Ellen ang writer. So, no, si Ma'am Ellen, no, hindi siya kamauno. Ano din na yan, dahil kayo siya wrong grammar. Diba? So, one other reason nga nung ginabalik na ito. For you to also check. Ay, feeling mo po pwede kami, kamo man, para also at the same time, you are also learning. Kaya what is not good man good, kaya nagang kay reklamo, musulat sa 888, nanahago ko no ang mga maestra, ang yung 888, nagpadala yung 888, di ba no? Madala siya to para ang pila to. Amo kong gitubag, kay ang iyang gasol, ang isa ko no, nahago, ang isa ko no, wala daw bayang internet load, sa pag-research, ang mga maestra daw, sir, kanang high blood na, ang superintendent ko no, kay abuse of authority, pwede ba, anihin ninyo ng subugay, imbestigaran ninyo ng superintendent, kay abuse of authority, na, assume niya, oy, pwede na magluta may maglingkod-lingkod, ano? Pwede na ko sa akong opisina, maglingkod-lingkod na din ko. Bahala mo rin sa inyong eskwelano, magkanandrakas mo. No? Pwede na ko dito, magmimara ko, pati man sa inyong sweldo, panamang patay, magipan pa rin kami anak. Kaya habo man na. But we did not think about it because we think about the welfare of our learners and of our teachers. Now, karon, na-imagine ninyo kung wala pa tayo ng-initiative, naging mo anak, kung wala mo mutabang. Sure yun po nga, up to this time. Hindi mo kayo sure card. Sige pa mo ka ng module. Na naglinya ng mga ginikanan, kaya magbuha na sa module, kahit sa manado, paminahuman. Diba? Naghimo pa mo, mag-print pa mo. So, dapat inyong pasalamatan ng atong mga teacher writers. Shall we give them a big round of applause? Kaya nga to, they save your lives. So, they save your time, your effort, your money. Ang inyong trabaho is only to print. But ang paghimo, ang pagunahuna, dili lalin. No? And I appreciate and I congratulate the teacher writers for responding to the call, no? Mulang pag-text, anak, automatic dahil. So, pasalamat siyo po, anak, kay kung wala mo respond ang atong mga teacher writers, then we will not be able to have this mga modules. Diba? Di kita makahimuan eh. Then, ang tanan, yun maglabad ang ulo. No? So, I hope you understand the reason. No? Karon for the third quarter, kung saan mo, may gimok, no? So, iwan ko, napa may writers diri sa third and fourth quarter? Okay. Please submit na your modules because we do not know kung saan na po may tabo sa third quarter. As far as money is concerned, wala pa i-download na kwarta. So, as far as modules, wala pa po. Because there is that DepEd order na they are inviting public and private entities to submit ready-made modules.
to the central office. The central office will review the modules that will be submitted. Then, kung naikinanglang i-revise, ang iulit ito, and then ipa-ultro. Then, kung okay na, then the central office will issue a final evaluation report result na okay na. Pero as of now, wag kami kabalo kung kinsa aming nagsubmit ng mga proposals. No? So, what if na punta? What if walay ma-approve? Walay ma-approve sa review and evaluation of the central office. What if na ay ma-approve pero it's beyond the third quarter? So, magunsa man ta. So, mas may nagyod ng mga nandang-nandang. Eh, kung panalitan mo, may kwarta, sir, ako bitaw mag-imuwi. So, mag-print ako ta. Pero naga ni kwarta, ay magbibig na sadta. No? Ato na kong ibasi sa data nga naa sa namin. Pero karon manggod kay, our second quarter will end up to February 27. So third quarter will start in March 1. Saan ang 27? Saan ang adlaw ng 27? Saan ang adlaw? Biyernes? Basta the next day will be the first day for the third Saturday. So sa to pa, Saturday, 27, sa to 27 yung date. The date no? 27, Saturday, 20. Sakto yun. March 1 will be our third quarter. But, what will be the kind of instruction that will happen in the third quarter? We do not know yet. But I heard when Yusek Dads Antonio was interviewed by Teleradyo, baka doon na tayo blended learning. Baka lang. So meaning, limited blended learning. So meaning, doon ay limited face-to-face. Doon ako'y modular learning. So siguro, karong Lunes, morning agrado, ang report sa school para sa limited face-to-face. At Tuesday, another group. So kailangan na ninyong planuhon. Really kayo mo, what if mo announce na yun si President? O sige, sa sunod Lunes, mag-face-to-face na. Namo pa inyo magplano. Dapat by now, you already have your plan. What if mag-blended learning na? What will happen? How are you going to implement the blended learning? How many students will come to school for a limited face-to-face? How many, what learning, what grade level will come? So kung pananglitan grade 7, there will be only 20 learners per class to observe safety protocols. So kung pila inyong grade 7? Pila ka? Ha? O, 370 divided by 20. Pila ka na? Pila ka classrooms ang magamit? 18 sections. 9 sections of 20? 18. 1-8. Oh, 18 sections. So, magyapit ko na pila ka rooms na ma-accommodate sa first year. So, yun ang pintaon. So, that should be part of your plan in preparation for the limited face-to-face. Simple yun na. Ano na may vaccine, no? Ano na may vaccine? Vaccinated na ba? Apil na sa budget, no? Okay, another. So, auto ang mga pahibalo, for the academic side. Now, karon diri sa inyong mga benefits, guban pa. Di na ko mangilabot kay niyaman na yung haring gangis. But ang ako lang ang iyo, kung na ako'y mga problema, promotion, whatever, incentives, please write the proper office or the proper person. Dili magsulat-sulat sa ETK,
Kay dili na masumba dito. Kay magdagandagan lagi ako na dito, ibalik sa region, ibalik sa division, then ibalik ulit ako sa principal. Sa principal may matubagman. So you better address your problem to your principal. Kung dili yung pagwanta si principal, di niya makaya, that's the time that you elevate that to the di pa gani, mapay district level. Elevate sa district level. Kung di niya makaya yung district level, elevate na dito sa division. No? Okay? So, sa inyong mga pagkutana, Anin siya for you to also share the same information to your friends, to your brothers and sisters, mga pagmamangkot. Ano na siya? Ang ranking is only good for 1 year. Okay. So, panaglitan, nag-ranking ta last year. Diba? So, ranking ta last year. So, nag-deploy na tag mga teachers. Now, karon nga bulan, atong February 2, nag-issue tag memorandum for another call for ranking of teacher applicants. So kung once na ma-finalize na ito na anay results for the ranking for 2021, katong 2020 nga ranking, wala na to. Wala na to siya. No more one. No more. Sa term na to na. It already expired. Dahil ang atong tanawon ang current nga ranking. So, usa may buhaton sa mga teacher applicants na naa sa 2020, dili gyud sila magsalig nga sila na next in rank. No? Nagsunod na gyud sila. Dili sila magsalig unless ang office mo ingon nga take-a-base na ka, agad na lang, kay ikaw na. No? Ikaw na. So, whether na ibagong ranking, nakaplat na to dito sa among record na kani siya, mauna ni mupuli after that the chain of promotion. Pero kung wala assurance gikan sa division office, meaning wala yun. So, the teacher applicant should again apply. Should again apply. Kaya kung hindi siya mo apply, magsalit siya, kaya siya na dito ang next, karon sa next na ranking, kung naay mulabaw niya, kaya ito ako'y mga teacher applicants na walang gawas o pinakatuig, kaya nag-apply sa private school, umasa ba, paggawas nila, taas na kayo silang teaching experience. So, doon ay tendency yun, nakatong na sa rank, sa prior ranking, doon ay tendency nga masapawan sila. No? So please, ana ang atuang scenario mo. Na for the meantime, na wala pa'y 2021 na ranking result, effective pa itong one. Mutek effect pa itong 2020. Pero dapat, kung na-rank ka in 2019, pero wala ka nakarga sa 2020, wala doon ka. Halimbawa, aplikante siya o 2019. Qualified siya. DO7. Nya kawa na siya ni-appeal sa 2020 nga ranking. Kaya saling siya, naku na kayo siyang score. Na, pagawa sa result, nawa siya ni-appeal, wala po siya sa ranking. Unupdated. Dili na siya, Unupdated ang iyahang. Unupdated. So karon, ana na siya, dapat usa may buhaton. Every time na mo appeal ang katong old applicants, mag-submit sila o kanang sana letter of intent. Ha? Halimbawa, wala ako i-update ma'am. Right, letter of intent. I am submitting, I'm writing to signify my intention to join the 2021 ranking of teacher applicants. Murag, dili naman mag-require siguro, Rose, dili naman sila mag-require of kanang documents for all applicants, no? Pero kung wala sila i-enhance, Lawrence, 5 minutes later. justify si district. Hello. Mag-justify si district. Pero, pag-justify ni district, hindi dahil na automatic nga
ato na ihatag dayon. Mag-assess kami. Mag-assess pa ang division office. Now, karon kay naapsan naman yun sa bago nga ranking, i-appeal na yun siya ninyo sa 2021 ranking. And then, katong yung experience din, sir, mag-issue lang mo certification nga nag-serve siya ng mga panahon. At least that will add to her experience. For 2021. Now, karon usa may buhaton atong mga teacher applicants nga mo-appeal. 2020 applicants nga wala ma-hire. So, write a letter of intent. Letter yun. Wala na siya i-update kay okay na siya. Kung siya experience nga i-update, so mag-write siya. Gawa sa niya kay mag-update siya sa iyang experience with the certification. Pero kung wala, mag-write na lang sila na they will join, they will apply for the 2021 ranking of teacher applicants. Kaya kung wala sila yung letter, maybe kung nakabalo, kasi nakatrabaho na nag-asang na pita. So dapat they have to write, no? Mag-write yun sila kung wala na sila i-update. But kung na sila i-update, i-attach, isulat sa letter, I'm applying for a teacher 1 in Tungawan District with the following updated requirements. Number 1, certificate, experience. Number 2, master's transcript for my master's degree. Attach, yun na. Then ipa-receive sa principal, na yung kayo gunitan na transmitan. Kaya kung magkinaon sa, kanino yung awayon? Alam na siya, no? And then for the senior high school, remember you're only given 5 years, no? And dapat, within the 5 years, dapat nakapasar na mo. Kaya wala man pag-yun mo nakapasar, after 5 years, whatever is the number, you have to renew, no? Renew. Until such time na doon na i-issue na po ng DepEd, kaya mo man nakagod ang issue karon. Kung saan man ito mga senior high school na nagsubra na 5 years na, pwede ba silang renew? O di na ba? Pwede ba silang join sa ranking? So, mag-supply mo for the renewal. Pero kung maingon ang DepEd Central Office na wala na, kaya manang, ato na po nato ihatag sa uban. Ato na po ta, mapagod mo sa ang order. But kung na-meantime mo, wala pa yung issuance on the senior high school serving for 5 years and more, so renew na lang sa mo. No? Renew, and siguro mo join yapon sa ranking. No? Join yapon mo sa ranking. Uy, paningkamot mo o buwan, uy, makapasar mo. So may buhato na rin makapasar. Rason na kung hindi kapasar, kaya nga no, ang kanawin daw na nakapunan yung mga theories, mga concepts, kung tama na naniri ng inyong pagsabunan na, higit mo makapasar. Labi na sa mga foundations of education, mga inyo gandang i-apply sa classroom setting. Classroom setting. Kanahin nyo nakapunan niya sa mga philosophical foundations of education, mga isip-isip, essentialism, progressivism, extensionism, constructivism. May umay kayo mo memorize. Na progressivism is learner-oriented, extensionism is teacher-oriented. Tama na mo ana. Pero what if that will be applied in the classroom setting? Kaya ang problema mo sa teachers board, tagaan ng bulbog sitwasyon. Yung sa mga ninyo paggamit yung nakapunan. Kung tama na mas memorize, perfect na yung memorize na nila, hindi mo kapasad. Pero ganyan lang i-apply, what if na ako sa classroom setting, kung sa may mahitabo? Kung sa una ko rin siya paggamit. Diba? Manalitan, ingon ang sa situation. Teacher A has a class of 20 students. And then, he gave a problem and let the students discuss and deliberate, and later on, gave a debate as an activity. What kind of philosophical foundation
the teacher is libo ka na mo, usa ganito, existentialism, progressivism, colonialism. Sa ako naman to, kaya nagdebate ng mga bata. They're given the time to express their ideas, their opinions. Kung saan naman dahil ito? No, nakikita ka pasa. No? Kana, mga simple na. Okay? So, I hope you will take your best review. Sus, ginoo ko. You have all the technologies, you have all the opportunities. Ano mo niya as board sa Google? Mga kanidaghan kayo mga sample test, di ba? O, sabi niyo mo ito, o mabit-bit mo anang, sana tawag ka sa teacher's board, kanang iyang, no, not reviewer. Kana bang iyang, no, kanang bang sa'yo magawas, panalitan, pointers, na ako na diya, kung curriculum foundation, kung curriculum, kung saman, mga particular, isus, ato mas Google, taksa-taksa, kung sa'yo magawas na kung sa'yo possible questions, tunan, kung panalitan po doon math, kung saman mga specific subjects in math, ana ramang good na. Kami sa una, technique board, o dahil niya ng mga Google, tiniragyan niya ng libro, then pagkasuman, mag-upload po. So, ang po na, magsalita to copyright, puti ang po. Sige po tag-review na, kung nakatagasto, puti ang po. Hindi mo ang ginoon nga, no, ihatang ganit, kay kurang. Lord, ulo may kinakatuwig, tinudlo, Lord, hindi mo papasar. Piniburos na lang ginagawa, papasaran na grupo. Tao no? So, Ana, what else that you would like to ask? Problem, na? O kaning work from home, kaya no, any issue. Quarantine, kung puwasa mo, huwag galang-laag, huwag nangaligo. Diba? The mayor declared lockdown. The barangay declared lockdown. So, mag-lockdown, mga source, yun, quarantine, di ba? Eh, para makunting ang pag-spread sa virus. Pero may tabo, wala diha. Mga sa beach, mas pagalian. Suwas sa Stonehill, nasa dapit na yung mga crowded place, no? So we are not observing, o social distancing, naglaan mo ta. And then, quarantine ka rin si Mayor kay alam nili mo spread ang virus. At so, pagbalik ninyo sa school, nagdala na ng virus. Bitaw no, joke na pero. Then ako ba na taking advantage of the work from home. Ato ni klaro kay gidiscuss mura ko ni kahapon. Sana to ako ang kuan dire. Backwards, ayan. Work from home, there were already memorandum issued, series of memorandum issued on work from home. Ano sa man, ano sa kanil mag-work from home, attorney? Kung work from home kung before 60 years old na to. Then, live naman to, di ba? Kaya pwede naman mo gawas ang more than 60. Ang hindi pwede ang 65. And then, kung nakakay comorbidities, nakay sakit, pregnant ka, na sila dapat ang mag-work from home. Nakita mo, matali ka mo, manrigibati, pag-usaday mo. Depende sa sitwasyon. Kung ang inyong school gamay kaayo, nga there is no opportunity for social distance, kaya hindi gid pwede ka magbukol gid mo. Pero tagsa-tagsa mo, na isa karon, sa pikas na anay, wala gid siya close contact kay lain man mga classroom. Di ba? Tagsa-tagsa man mo, so wala gid close contact man no. Di ba? Okay. But, sige, mag-skeleton na lang, workforce. Pero actually, ang purpose ng skeleton workforce, yung gani, for safety purposes, to observe social distance, for safety protocols, kaya walay possible spread of virus. Muna siya. So, muna gwakan lang, pwede po na compressed work week, nga, ikompleto nimo ang 40 hours
40 hours in a week. So sa ito pa, mani ka dire alas 7, hugawas ka o sa klasa. 6 o'clock, kaya makumpleto ang 1. So kung ngayon ka, upat ka kaadlaw mo report, kay kapoy maghimog accomplishment report o weekly plan. Kaya syempre, yung mag-skeleton workforce mo, obliged mo himo mo buwan kanang weekly plan o accomplishment report. Kaya nagusa na yung mga tulong adlaw, basugoy-sugoy. O duha ka adlaw na litan. So dapat, na-adjud mo yung weekly plan and accomplishment report, check yung modules, munana. Pero kung kapuyan mo maghimog weekly plan, ay kada week kung maghimog accomplishment report. Dili mo sa compressed work week. 40 hours a week. So magsabot na po si Sir, kamong grupuha, ikan mo sa Lunes, kayo mo sa Webes, kanipong grupuha, Martes, kayo mo sa Biyernes, kanipong grupuha, Lunes, Martes, pintaw ninyo, kung report mo alas 8, bukas mo alas 7. Ana na siya, mo na ginawag na itong skeleton o compressed work week. For those who do not like to prepare work week plan and karon napoy issue, napoy i-release ang civil service Memorandum Circular number 23 series of 2020 kano sa man nga makonsidered nga excuse ang inyong absences. Halimbawa, ato ni basahon. Absences of officials and employees during the imposition of community quarantine due to any of the following circumstances shall be considered as excused absences. So, dili gyud isa tigmark ng absences. DTR mo ron, biometric. Logbook. Karon, amo na nang gamitingan yesterday. Mubalik na gyud ta sa biometric. Because nagiging abusado na, no? Yeah, that is already falsification and dishonesty. You come, you report to the office, to the school, 9 o'clock, may login ka sa imong BTR, balas 8. Naglaro yung kayo ng dishonesty. So, lugamit na tag-biometric, kanang gitawag na ito og faces. Ang sa itong face forms, attendance checking for effective services. So, generate na siya o DTR automatic kung nag-work from home mo, magawa sa dito nga naka-work from home mo, kung nag-compressed work week mo, magawa sa dito, nag-leave mo, nag-absent mo, automatic na siya ma-generate. No? Kaya nga naman, lumayan ta, lingon ako sa una nga, nila mag-biometric, mag-logbook, kaya ang virus. Nga naman lagi, mag-withdraw mo lagi itong ATM. Nga, pinaka-thousand sa ring gamit na ng ATM machine, withdraw ta, ano na kita na, kuwan. Nagbalik na kita, kung manang kita niyo, hindi ko withdraw eh. Sa ATM. Withdraw kita kawatay, kaugan. Diba? Oo. So, pareho ko na sa biometric. Ang biometric ka mo na diri. Whereas sa ATM, dating nagana, wata kayo na sa mga tao nga ni gamit. So, what is important is, kung ang biometric, mag-alcohol yun. Alam mo, ng alcohol na supply. Diba? Dahil karoon, mawala na ng dishonesty sa pag-fill up sa DTR. Okay. Now, ano sa man na-excuse ang inyong absences? Kung stranded mo abroad, kaya tumog abroad or locally, China, Managapita, o diyan sa Cebu, sa Zamboanga, while on official travel due to the suspension of all forms of transaction. Halimbawa, si Sir Canico, na siya kisugo niya yang AO, ito sa Zamboanga, kayo pala sa deterrence. Niya, ikalit ang declare si Mayor o lockdown, MECQ, na walay travel, as the transportation lockdown. So, bahala pa siya mag-stay siya dito bukas mana, sa kabulan, until nga dito mabalik ang transportation, dili siya considered absent but excuse. Ay official travel man. Ikaduha, stranded abroad or locally while on approved personal travel. Halimbawa, nakay travel mo, personal travel. Ningadto kag buhol kay gikasal ka. No? Gikasal ka. Unya, nag-file ka o
Vacation leave. Sex leave. Wedding leave. Okay, karon. Gikalit man dito o wala kay transportation kaya nag-lockdown. Pero you're supposed to go back to report after 2 weeks, no? Karon, daily excuse ang imong absences. Kung wala kay maipakita nga proof, kailangan na kay ticket, and you are scheduled to report back to Tungawan. Kung ngayon ka nga, sir, kaniko, dili ko kaulit kay na-lockdown dili, why transportation? Ma-excuse lang ka kung naa kay proof nga proof nga nagyoy lockdown, walang gyoy transportation, and then aside from that, naagyo kay ticket. Provided that there is a proof of intention to report back to work, such as plane, bus, boat ticket, and cancellation of travel, and such other competent proof due to lockdown or localized declaration of ECQ, GCQs, and MECQ. Provided further that the excused absences covers only the period they are scheduled to report back to office. Halimbawa, ang excuse sa imo nga anak, kato lang, period. Halimbawa, 2 weeks ka. Pag 1 week after, natuwa na ka dito, nag-lockdown. Asa ka dapit ang excuse nila? Hindi na mag-claim ko kag baka bulan. Ang i-cover ang excuse, kato lang yung 2 ka semana. No? So, mora gito i-excuse sa inyo ha. So, dili na siya i-minor sa inyo ang leave credits kay excuse man ang absences. Pero kung mo, stay pa yung dito after the 2 week nga nakastay sa inyong leave, mo na time ha, i-mark absent na din ka. No? Then, siya pa niya. Unable to report to work due to the imposition of lockdown declared by the President. Unable to report to work ay nagdaot ka. Nagdaot, hindi ka pwede. Hindi ko ka pwede o sa ibang kasabutan ni attorney. Unable to report for work due to health risk, provided they are not qualified for work from home arrangement. Hindi siya qualified for work from home arrangement. So, excuse ang iyang absences. Oo. Yeah, tama. Halimbawa, kasi imong budget diri. Kasi imong budget, office, imong bookkeeper, imong cashier. Dili siya, absent siya, hindi po siya pwede nga mag-work from home, kaya kinangay ng iyang lisensya din eh. Kaya kwan man siya, kanyang services indispensable. So, nag-absent siya, kaya nagdaot man siya. Excuse niya. Due to health risk. Suspension of public transportation. Alam na rin. Failure to report to work or after the approved personal leave of absence. For those who could not present proof of the one that I mentioned. So, kamo na nabasa ni? Dagan kayo ni. 3.1 Civil Survey, Memorandum Circular Number 23 Series of 2022. Isa man yung iulit. Siya ha, mabasa siya niya ni Kungan. Kaya siya may nagpwede sa mga DTRs ko siya nga ni, parang sa mga excuse yung limit. Pero parang wala kang yung excuse sir, parang na sila direct. But we just clarified, kung saan ang work from home ha? Pregnant, regular, may sakit. Better rest, you report to work. Unless, mag-compress mo para lang yun, para sa office ma. Sa opisina, magutang na lang mag-work from home, di ba? Actually, compressed work week na ang gamit. Dugay po talaga si attorney. Dugay po kanina pauli. Kasi alas 7 na siya, ako po alas 9. Kaya nga naman, pagka Friday, ulit naman niya. Di ba? So, ano na siya? So, I hope it is already clarified. Di ba? A few inches later. Consider yan ang absent. You should respond to the calls kay
Nabi ka sa balay anak, expected ka na nagtrabaho ka anak. Sa tupad, wakad daw, pag isa balay, skeleton workforce. Nagmanawag ang principal, manawag ang supervisor, kinay monitor na ipangutang na di ba kung dili contact, dili reach civil services, that is considered absent, di ba? Kaya you are not responsive to the call kay office time man ang kaya lang to sa inyong balay. Output based. So dapat na-agad mo i-submit na outputs. Diba? Bahala mo balik-balik ko wala kasi watay COVID eh. Diba? Kapag mo na sige ta tuyo na akong balay. Mahulog ka na kang pananong, mahulog ka ng mga paso. Wala na. Madugan ka na, magama ka na, bata na yun. Na, ako ganihan, abyan ko'y balatian. Abyan ko'y cancer. Pero, basta wala lang yung ko'y maayon na kung malawas ko report, pwede ko. From Monday to, for the entire week na ako, pagka Friday na ako mapauli. Nga, pwede ba kumuklaim yung comorbidities, health risk. Wala ko ning claim mo na, katatapoy, masama kong kaluya sa balay. Diba? Basta kayo, wala lang kong yugo, kayo yugo ko. Hindi ko ma-report. So, kanala ko lang yung ano na, kung naamoy gibate, yugo mo, isipon, gilantan, ayan mo tuba-tuba kung anin rin sa pisina, sa school. So, may inform na yun sa inyo, principal ba, sir? Kanak, yugo mo. Ang problema, kanak na po mo, nag-irisip ko ba? Kayo lang, bitaw mo na. May ginangan ng health certificate. Pinuod yung yugo mo. Yan, pinuod mo nga, ay, anto po ba ganihan? Kung sa lagi naman, sir, yugo man ko. Yan, nabasdas sa bitaw ka. Niris. Bitaw na kaya, masulti yun ang pinuod. Diba? Bahala na kung report na sa sila bilang sa kubuhon. Kaya kapoy, kaya nakumunta ang buto-ulot ang kuda. Kaya di na rin kakaginawa, yung ukura dito nga napanutan sa, ginala ka sa ito ba, nagkasawa sa hospital, para mo dito, COVID. Diba? Kaya kuro si Bako, palayon lang. So, palayon. Or 5. Muna dayon na. Yun? Di na rin kakauli. Amot na piso-piso. Kaya dito sa mga o, sa Juan ba, naman nabuyon sa kabaw. Kabaw ba ito kabayo? Wala nagigigit dyan siya. Hindi na, kuha na, na-fracture. Istorya nila na. Istorya nila ng pamilya. Siguro po, nasalura lang po, kasi ka ginawa. Eh, magkana ka kaya. Eh, basta di ka ginawa na. Mauna, symptoms na sa COVID. Diba? Kaya karoon pagkamatay, di ko man yun manira sa ilaha. Dito lang yun sa, anawag kong principal na bagulang naman tayo. Si katong principal sa Maguay, si Charlie. O, nana to siya idaan na sakit, sa heart. Kaya kaya siya naginawan, nagdala sa ospital, nandito din siya. Kaya yan dibati, pag ginawa, those are symptoms of COVID. So, may tamo karoon, she passed away, wala na yung pamilya. Tama na rin sa paglantaw, wala na dito. Utang na dito atong pangisulog kahon. Kapit sa ita na rin kita mamandoy, anak. Basta mabalibalik ka sa eskwela, kita mamandoy, anak. Diba? Kita ka, mag-agor. Sige. Wala yung pangutanan, sir? Wala na. So, ang ako na lang, pasalamat ko ninyo, kanaminaw mo. Masalamat ko sa atong mga writers. Salamat ninyo. Dagang ko ng mga programs sa atong division, and I hope you will continue to support. And thank you also for all the teachers, for the efforts, for the sleepless nights in printing the first quarter. Ginagawa nila ito ng kinabuhi, no? Sulod na taon ng pagkamaestra, ang pila na sa ato ang telebisyon. Di ko taganas mo, uno, retire na lang ka. No, kaya lang nagpaabot, di ba? And then to our stakeholders, to our barangay officials, to our PTA, thank you kaayo sa inyong pagsokan. SD? Ay sir, sorry. Salamat kaayo ni Mayor, mga SD members. I know ito nga si Mayor na iyata, no? And sa ating barangay officials, thank you kaayo kay Dr. Kenistan. We need you as a
our partners. No? And then to all the teachers, Mr. Lanicon, thank you, sir. Balik-balik kami direpon. Okay, no? Sige, salamat. Kaya hindi mo na mag-ilog sa mucho lahat. So thank you very much, and also sa inspiring message of our the dynamic and workaholic division superintendent. Thank you, ma'am, and thank you for the group, and to our stakeholder. Thank you very much to our dear teachers. Thank you for listening and also gathering here this afternoon.